walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo, syempre relax lang ang beauty natin ngayon. At nandito lang tayo sa loob ng bahay. Kasi nga, wala na kaming pasok sa school. So, bakasyon na. So, dito lang ako. Chill lang ang labanan. Ganon. So, yun. So, syempre masaya, di ba? Dahil nga, standby lang tayo ngayon dito at naghihintay tayo na mangyari nga ang Songkran Festival. At doon lang tayo makakalabas. Kasi nga, wala naman akong pupuntahan. So, nagpunta na ako ng outing nung nakaraan bago mag-close yung school. Nung nakaraan linggo. Anyway, so, okay yan. So, relax lang, chill lang, pa-tiktok, wala lang, nakaupo lang, ganon. Anyway, so yun, so syempre kamustahin natin ang lahat ng mga kaibigan natin na nasa parting Middle East. Kamusta kayong lahat dyan? Sana lahat kayo ay okay na okay ang inyong kalagayan. And then, of course, sa mga kaibigan naman natin nasa parting Amerika. So yun, yung mga nasa Canada at saka USA. Syempre marami tayong mga kababayan dyan na, alam mo yon na talagang madatong. Charot. So yun, sana lahat kayo ay okay dyan. And then, of course, yung mga kaibigan natin nasa Pilipinas, di ba? Ayun, ang sarap siguro magbakasyon sa Pilipinas, no? Kapag ganitong summer, kaya lang mainit. Ayun. So, anyway, so, happy lang at chill lang tayo ngayon. At ayun, so, syempre, dapat piliin natin maging masaya ang ating araw, di ba? So, kaysa naman yung malungkot ka at magmukmuk ka. So, ako marami akong gagawin, to be honest. Kaya lang, marami tayong oras ngayon. Kaya, kailangan natin tumika ng bonggang-bongga. So, ito nga, after nga ng Aqua Boracay, marami nga nag-iisip ngayon na tingin ko daw ba mahina na ang laban ni Miss Laguna? At ito nga, parang feeling ko, parang mas malaki daw ba ang chance ni Miss Pasay na makarating sa top 5? Nako. Siyempre, alam ko ganyan yung iniisip ng iba. Pero ako kasi, para sa akin, kung hindi man nag-shine like a diamond star dito si Laguna o si Eloisa dito sa Boracay show nila, itong mga nakaraang araw, ay wala namang problema yon. Kasi hindi naman dito nasusukat na yung basihan na parang maging isang Miss Universe Philippines ka. Pwede kasi, yes, nananahimik lang siya, pero parang pag nagsimula na talaga yung competition, biglang boom, pasabog. Sabing gano'n, hindi daw gano'ng kabongga ang styling or yung ayos or yung makeup ni Eloisa noong Boracay night nga. So, ako naman, ang masasabi ko naman, kasi wala silang team. Oho, walang team doon. Hindi sila yata pwedeng ayusan. Sila lang ang nag-ayos noon. So, ayun, medyo sa part na yun, delikado doon si Eloisa kasi kung hindi siya marunong mag-ayos sa sarili niya, na paano niya mapapamukhang glamorosa ang beauty niya, ay doon madadali talaga siya. Pero dapat mapag-aralan yun ni Eloisa. Huwag siyang umasa sa team, di ba? Na kung paano siya aayusan. Ayun ay suggestion ko lang naman. So siguro mas maganda na mapag-aralan niya by herself kung ano nga ba yung mga looks na pwede na ipalo pag ganyan na, alam mo yon, yung may mga events sila tapos bawal ang team. Kasi pagdating sa Miss Universe, hindi po pwede na may team ka. Kailangan ikaw lang talaga ang mag-aayos. Kaya dadaan talaga sila sa under training sa pag-aayos. Pero kasi dapat dito pa lang sa Miss Universe Philippines, marunong ka na at alam mo na yon at gamay mo na yun sa sarili mo. Yung iba't ibang klase na styling, lalo na sa buhok, and then ayun, kung paano ka magme-makeup ng sa sarili mo. 'Di ba? Kasi napaka-importante nun. So dito medyo nadali siya dito kasi parang nawala yung glow na tinatawag, nawala yung kinang. Kumbaga sa bumbilya ay
biglang namatay yung ilaw. So, yon ganun yung nangyayari kay Eloisa. Pero, malakas pa rin si Eloisa in terms of performance. Makikita naman natin yung performance niya, hindi pa rin naman nagbabago. Ando doon na naipapalo pa rin niya ng bonggang-bongga yung kanyang pasarela. And then, marunong maglaro si Eloisa in terms of performance level. Kaya lang, ayun nga, yung styling, medyo nawawala siya kapag wala yung team niya. So, dapat dito siya mag-focus kung paano siya mag-aayos sa sarili niya kahit wala yung team niya. So, yun din yung napansin ko. Parang medyo naging malamya yung ningning ni Eloisa noong Aqua Boracay show nila, di ba? Pero congratulations pa rin kasi napasama pa rin naman siya doon sa mga napili sa mga girls na nabigyan ng mga special award, di ba? And then pagdating naman dito syempre kay Pasay, nako, ito daw yung medyo nakakatakot kasi daw para daw biglang umangat ang beauty ni Pasay. Alam niyo, may mga girls kasi na talagang biglang nag-shine sa mga eksena ng mga event. And then ayun nga, isa nga sa napansin siguro ng sponsor, yung beauty na meron itong si Pasay. Kasi naman maganda naman talaga siya, di ba? Kahit simplihan lang yung makeup niya, makikita mo naman talaga yung mukha niya, she's pretty. Pero, kailangan pa rin niya talagang patunayan sa atin lahat na dapat siya talaga sa top 5 in terms of performance, in terms of yung mga pasabog niya pagdating sa prelim. So ako, para sa akin maganda tong napapansin na siya dito. And then I hope na sana maituloy-tuloy niya to hanggang sa dulo ng kompetisyon. Kasi syempre, hindi naman po pwedeng napansin ka dyan tapos parang biglang, sige, umasa ka na lang, napapansinin ka ng tao, di ba? Siguro kailangan ito na yung simula ng gumawa ka ng effort, parang mas makilala ka pa, mas mapansin ka pa ng todo-todo, and then mas parang makita nila yung potential mo as candidates ng Miss Universe Philippines. Kasi syempre, kumbaga nabigyan na buksan na yung pintuan para sa'yo, and then yung mga tao parang nakita ka na. So, ito na yung chance mo na i-prove yung mga susunod mong mga eksena, dapat mapag-aralan niya na ng maigi yan, mailabas niya na yung mga dapat niyang mailabas, and then yung mga kulang sa kanya, katulad ng pasarela, performance, ayun, katulad na lang yung performance niya. Sa totoo lang, medyo parang kung papansinin mo yung performance, medyo mahina. Na parang hindi pa talaga pulido, hindi pa kaya yung talagang makipagsabayan. Pero nandoon na potential naman in terms of beauty. Alam nyo, kung ikukumpara ko silang dalawa ni Pasay at saka si Laguna, mas lalamang dyan si Laguna pagdating sa performance. Kasi yung performance ni Laguna, talagang pulido na yun eh. Kumbaga parang nakikita na natin lahat at maayos at magaling na siya pagdating sa mga eksenahan, di ba? Pero dapat mag-ingat din si Laguna dahil merong ibang beauty na nakikita dito kay Pasay na parang mas na-amaze sila sa ganda ni Pasay, mas mataller kesa kay Laguna. And alam naman natin, kapag maganda ka, winner ka, di ba? Kapag maganda ka sa paningin ng tao, mas gusto nila yon. So doon lang sa part na yon. Actually, styling lang medyo madadali dito si kung siya lang sa sarili niya. Pero kung nandiyan naman yung team niya para tumulong sa kanya, walang magiging problema kasi kaya talaga ni Eloisa makipagsabayan kahit sa mga front runner kasi isa siya talagang, alam mo yon, yung parang alam niya na yung galawan. Kung ikukumpara natin kay Pasay, kasi si Pasay medyo mahina pa yung caliber, ando doon pa na parang yung styling niya, minsan nawawala, wala siyang ino-offer na kakaiba katulad ni Eloisa na marami na talagang naipakita, di ba? So, para sa akin, lamang pa rin si Eloisa na kayang makarating ng top 5 at competitive kasi si Eloisa. So, kailangan lang mag-ingat doon ni Pasay kasi si Pasay marami ding kulang pa na dapat niyang paghandaan yon para sa darating na coronation night. So, para sa akin, ang may kakayahan na makarating sa top 5, kung ikukumpara ko si Pasay at saka si Laguna, actually pareha sila. Pero parang feeling ko dito sa puntong to, kayang lumamang dito ni Laguna. Pero mag-ingat si Laguna kay Pasay kasi kahit wala siyang pinapakita, once na magustuhan siya ng tao or ng judges sa darating na coronation night,
maaari pa rin mag-shine like a diamond star. Kasi 'di ba nga sabing ganon, yung beauty kasi is a power. So, iba yan kapag gumalaw ang beauty. So, depende yan sa magiging styling ni Pasay sa coronation night at saka sa prelim. Depende yan kung paano siya e-eksena. Depende yan sa galawan niya. So, sa kanilang dalawa, I think kailangan nilang maghanda. Huwag maging kampante sa magiging laban nila. Pero tingnan natin kung sino aabot sa top 5. Actually, silang dalawa pwede naman di ba? Kasi iba yung ino-offer ni Laguna, iba yung ino-offer ni Pasay. And then, magpaligsahan na lang silang dalawa. Pero ikaw ang tatanungin ko, sa tingin mo, sino sa kanilang dalawa ang makakaabot sa dulo? Tingin mo ba silang dalawa ay aangat sa dulo o isa lang sa kanila? At kung isa lang sa kanila, sino sa tingin mo? And then, ano nga ba ang kulang kay Pasay? Ano nga ba ang kulang kay Laguna? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa tinatalakay natin ngayon. So, yan. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.